Ano daw? Ano daw? You must forgive me and I must forgive you too. You must forgive me and you must forgive me. Parang mali. Parang mali yung lyrics ko. Pero okay lang na mamali yung lyrics ko kesa naman mga maling tao yung kumakanta at tumutugtog. Dahil hindi karapat-dapat yung mga kumakanta. At ngayon, sa nakita nyo sa mga sitwasyon na napapanood ninyo, dito kay Dave at sa pagitan ng kanyang tinuring na pamilya ng mahabang panahon ng maraming taon na Manalastas family na nagbigay sa kanya ng buhay, nagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Subalit ang kinabukasan na ito ay unti-unti nang natatakpan ng takipsilim dahil na rin sa mga wakwak na lumalabas tuwing hating gabi. At yan nga ang nangyari dito kay Dave Manalastas na ngayon ay tinatastas na ng mga wakwak ang kanyang pagkatao. Could you imagine? 185,000 lang, masisilaw ka na. At sa mga iba pang bigay, samantalang ibinigay naman sa iyo ang lahat. Kung baga kay Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Mga ganon ba? Pero hindi ka pa rin nakontento. Ayun, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit nagkaganon? Nakakilala ka ng mga ibang tao, nakilala mo si Ninong na nagbibigay marahil sa iyo ng pera kahit hindi pa man Pasko. Yan si Ninong. Mautak. Sapagkat hindi magbibigay yan, hindi magmamalasakit sa iyo yan, nang wala rin naman siyang mapapakinabangan. Itong sila Sir Tekram, Sir Tek Jun, Sir Tek Poren, lahat sa kanilang pamilya ay walang ginawang masama dito kila Dave, kila Luis, at sa iba pa nilang mga bata na tinutulungan sa pamamagitan ng kanilang programa. Malinis ang intensyon para sa isang malinis at maayos na pamumuhay sa hinaharap. Si Tekram, Tek Jun, Tek Poren at ng iba pa, thank you sa inyong lahat. Pero itong mga wakwak na ito na gusto pa yatang tapatan ang inyong ginagawa sa pagtulong, kung pagtulong man ang kanilang layunin, pero hindi kami naniniwala. Sapagkat kung tinatawag nating Tek Jun, Tek Ram, Tek Poren, ito pong ating pong mga mabubuting kaibigan. Itong mga wakwak na ito at mga demonyo na ito na pinalaya sa impyerno dahil sa sobrang kasamaan, ang tawag natin sa kanila ngayon ay mga lintik. Kaya pag nagkataon, lintik lang ang walang ganti. Karma is waving. Ganito, nakikita nyo ba yan? Kaya Dave, sayang na sayang ka. Masyado kang nasilaw sa pangako ng iba. Masyado kang nasilaw sa salapi na ipinapangako nila sa iyo. Masyado kang naniwala sa kanilang mga pangako na mas gagaan ang iyong buhay at magkakaroon ng kaluwagan sapagkat iniisip mo na ikaw ay hinihigpitan, sinasaktan, at kung ano-ano pang pangmamaltrato ang ginagawa sa iyo na alam mo mismo sa iyong sarili na itong lahat ay guni-guni lamang. Alam mo kung bakit? Kasi nasusulsulan ka, nabubulungan ka, at yan ang gawain ng mga demonyo na pinalayas sa impyerno na kagaya ng mga taong sinasamahan mo ngayon at pinaniniwalaan. Bakit ganon, Dave? Kulang pa ba? Hindi ka ba nakakahawak ng sapat na salapi? Na ito ay isang pagmamalasakit lamang, na hindi ito pagdadamot na ginagawa sa iyo nila Sir Tekram, nila Sir Tek Jun, Tek Poren, sapagkat ginagawa nila ito sa iyo upang hindi kakainin ng sistema ng mundong ito pagdating sa mga pinansyal at material na yaman, sapagkat itong yaman na ito ay hindi makakatulong sa iyo kung hindi mo magagamit sa tamang kaparaanan. Pero sabi nga nila, ang sabi ni Ate Daisy ay bakit pa raw hinahanap yung pera na ibinibigay kay Dave kung alam lang daw natin kung saan ito napunta. Kung ito pala ay mabuti ang layunin, bakit kailangan mong ilihim yung pagbibigay ng pera kay Dave? Kung para naman pala sa kabutihan at gagamitin ni Dave sa kabutihan, bakit hindi sinasabi kay Sir Tekram? Bakit hindi sinasabi sa ating mga katekram? Wala ka naman palang nililihim, pero bakit mo nilihim? Bakit? Bakit kailangan maglihim? Sapagkat hindi naman pinagdadamutan si Dave ng kanyang mga guardian, ng kanyang mga tagapag-alaga,
ng kanyang pamilya sapagkat siya ay hindi tinuring na iba. Pero ang ginagawa ninyo, sinisilaw nyo yung tao si Dave sa salapi, sa ibang material na bagay, sa mga pangako na ganito, na ikaw ay magkakaroon ng freedom, kaluwagan sapagkat dito kala Sir Tekram ay mahigpit, na ang paghihigpit na ito ay ginagawa lamang sa iyo, hindi totally para ikaw ay gipitin, kung hindi para ikaw ay protektahan, na hindi kayang ibigay ng mga taong kasama mo ngayon sapagkat ang nais lamang nila ay gamitin ka, sirain ang iyong buhay at malubog ka muli doon sa putik, hindi ng kahirapan ng buhay na dati mong kinakalagyan, kung hindi doon sa putik ng pagkatao na mayroon ka ngayon na pilit nilang ninanakaw. Mga kalingap, mga katekram, ito pong ating pong pinag-uusapan. Pagdating kay Dave, hindi lamang siya ninakaw dito sa poder nila Sir Tekram, kung hindi ninakaw din kay Dave ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, ang buhay na nag-aantay sa kanya sa hinaharap. Bakit tila bagay kahit hilingin mo o hindi mo man hilingin ay handa silang ibigay? Para bang lumalabas na ibinibigay na lahat sa iyo ng iyong kagustuhan. Subalit darating ang oras na sila naman ang makikinabang. Di ba? Para bang bibitayin ka na? Sapagkat ibinibigay na sa iyo lahat ng iyong kailangan at pagkatapos wawakasan nila ang iyong buhay at wala silang pakialam sa mangyayari sa iyo. Ang importante sa kanila, sila ay makinabang. Yan ang katotohanan. Yung ginawa sa iyo nila Sir Tekram, nila Sir Tekporen, Tek Jun, dapat nagte-take you ka. Hindi sa pananalita ng pasasalamat, kung hindi sa gawa. Ngayon, mukhang hindi rin magtatagumpay sa pagdaan ng panahon itong mga taong iyong sinamahan sapagkat baka sa kakahimas nila sa iyo, sabi ko nga, sila naman ang maghimas ng rehas kapag umaksyon na ang pamilya Manalastas upang mabigyan ng katarungan itong si Sir Tekram. Marami ang na-disappoint. Marami sa mga supporters mo ang talaga namang nangihinayang, nagagalit at hindi nila alam ang gagawin sa iyo. Sa totoo lang, yung mga pera na ibinigay sa iyo, suporta, iniisip nila na ibigay na lamang sa iba. Sapagkat yan ay binigay sa iyo. O yung sinasabi ng Daisy na nakaka-dizzy, nakakahilo, na kunin yung pera ni Dave. Wherein hindi yan mangyayari sapagkat yan ay ibinigay kay Dave nung maayos pa ang kanilang kalagayan ni Sir Tekram. Nung si Dave ay under pa ng pangangalaga ni Sir Tekram. Nung sila ay good pa, good to go. Pero ngayon, hindi pa pwedeng mag-go papunta sa inyo ang pera sapagkat ang nais ng mga sponsor ay maibigay ito, mailipat ito sa taong karapat-dapat. At ito nga, nangyari na ang lahat ng ito. Yung sinasabi ni Dave na pangmamaltrato, paghihigpit, lahat yan ay masyado nilang in-exaggerate. Tinuruan si Dave ng mga sasabihin niya. Sinulsulan at yan ay gawain ng mga demonyo. At hindi basta-basta mapapatawad ng iba kahit na sila ay kumanta pa ng kagaya nito. I must forgive you, and you must forgive me too. Kaya ko rin yan. Kaya ko yan. Ang ganda-ganda ng kanta na yan. No? I must forgive you, and you must forgive me too. Ang tanong, totoo ba ang pagsisisi na magaganap? Kung sakasakali sa hinaharap, karapat-dapat ba silang patawarin? Pero sa katotohanan, sino ba naman tayo para hindi magpatawad? Subalit lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan ay mayroon pong consequences, kabayaran. Kaya doon sa ninong ni Dave, kay Daisy, sa nanay niya, at kung sino pa dyan na nangwakwak kay Dave sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga Manalastas, hindi namin kayo bate. Hindi namin kayo bate. Mga katekram, mga kalingap, ito ang plano nila kay Dave. Yung sirain ng kanyang buhay, pakinabangan, at gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Ibigay yung panandali ang kaligayahan, panandali ang kalayaan, subalit ang lahat ng ito ay puro pagpapanggap lamang para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya kapag nagawa na nila ang lahat ng yan, iiwan din nila si Dave. Kaya walang forever. Si Dave, na dating batang kargador, ay muling magpapasan, hindi ng mga ibang bagay, kung hindi kanyang papasanin ang kasalanan, ang pagkakamali na minsan niya nang niyakap at ipinagpalit
sa kanyang sariling pamilya, na kagaya ng mga manalastas.